Umpisahan na muna natin ito, mga kababayan. Doon po sa chongki-chongkian. doon po siya nagmamariwana, mga boss Chipamo, sir. Naku po, eto, no? Mukhang nag-live. Nag-live muna, nagpahinga. Siguro na-stress ho, mga kababayan. Yung staff ni Robin Padilla, dito sa usapin po na may nagchochongke doon sa loob ng CR ng babae. No? Nag-live muna. Pakinggan ho natin at panoorin natin itong balita sa kanila. Sa linya ng telepono, si Mayan Los. Ayan. Pahinga daw muna at take note daw hindi naman daw nag-resign. Nag-live lang daw muna. No, sabi ni Buboy Perez, Nadia, Chongke Queen. Si Buboy Perez may sabi niya, game! Itinanggi ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla na nag-resign ang dating aktres na si Nadia Montenegro bilang staff niya. Si Montenegro ang sinasabing empleyadong dawit sa umanay insidente ng paggamit ng marijuana sa Senado. Sa loob ng Senado? Hindi, sabi naman daw mga kababayan, vape lang daw Sabi ko naman, hindi ako vape user, hindi din ako marijuana user o kung ano man. No? Pero yung dalawa na yan, mga bossing, naaamoy ko na yan. No? Minsan, taga-Tondo, sa Tondo mga boss Chipamo, sir, nung kabataan namin, amoy na amoy yan sa ibang lugar ng Tondo yung chongke, naamoy. Alam mo, yung pagkakaiba, nung vape, na medyo manamis-namis, halos karamihan ng mga flavor ng vape, manamis-namis, mga kababayan. Versus doon sa chongke, na napakalakas ng amoy nun No? At pihado ako, naniniwala ako, na alam ang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kaya hindi naman sasabihin na vape lang yun. Vape po yun. Hindi naman siguro sasabihin na ganun. Kung amoy chongke talaga yung naamoy. Sabi ni Jordan G, the thing is kahit vape pa yan, bawal sa loob ng Senado. Ibig sabihin, bawal din. Kaya pumupunta doon sa CR para doon mag-vape. Grabe naman yung mga staff talaga ni Robin Padilla. Palibasa kasi mga baguhan pa lang po dyan sa Senado. Mga pasaway pa. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono, si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba ang update sa insidenteng yan? Yes, true. Napalive na raw mula pa noong Miyerkules ng dating actress si Nadia Montenegro. Na-stress siguro. Na-stress siguro mga kababayan. Biruin mo ba naman sa loob ng Senado? Ang daming problema ngayon sa Senado mga kababayan. Unang-una, yung hindi po pagsunod doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. Pangalawa, ito kinakaharap ni Chis Escudero, ni Boy Kilay at ni Boy Dila. Tapos ito naman dumagdag pa, staff ni Robin Padilla. Bukod pa po doon sa mismong Robin Padilla, problema sa Senado. Dahil alam naman po natin, alaws naman pong malamala yan, alaws naman pong alam yan, dumagdag pa pati yung mga staff po. Malapit nang mag-senior citizen niya si Nadia. Choke pa din. Adik kaya hindi ko pa kasi nakikita mismo yung itsura nun tuloy. Ayon sa Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Morado, binigyan sa Montenegro ng hanggang Martes para sagutin ang paratang. Kahit natalib siya, tulad din daw ang investigasyon ng opisina. Ayun. No? Pero kung hindi man sumagot, sabihin na natin, sinabi nila, nako, hindi naman ako yan, vape lang yan nako, hindi naman totoo yan. Hindi, siguro ang pinakamadali mga bossing, para matukoy kung nagsasabi ng totoo, no? I-drug test. Yung makikita po kung gumamit ng chongke o hindi. Ganun lang kasimple yan. Sige. Ganito, para matapos na itong usapin na ito. Drug test tayo. Para tapos na. Para malaman natin, di kapag ka negatibo, na-clear nyo agad sa mamamayang Pilipino yung inyong mga pangalan. Di ba mga kababayan? Hindi naman po pwedeng sabihin ni Robin Padilla, kasi ganito, ganyan, madaming ang benepisyo ang makukuha diyan sa marijuana o diyan sa o diyan sa chongke na yan. No, hindi naman po pwede kasi bawal pa din sa bayang Pilipinas yung damo o magdamo mga bossing. Di ba? Drug test na lang. Kasi ganito yan mga boss.
kung sakali na sila ay pumayag na magpa-drug test. Pag negatibo sila, instant, bawi agad nila yung pangalan nila. O, tingnan nyo, hindi totoo yung sinasabi na nagchochongke ako doon sa loob ng Senado. Ganun kabilis yun, di ba? At ako ho, kung ako ang lalagay sa posisyon nitong mga to, mga bossing, abali ka na. Dali-dalian na natin. Agad-agadin na natin. Hindi na ako magdadahilan na nakalib ako. No? Pupunta ako ngayon sa Senado, etchepwera na lang kung ako ay nasa ibang bansa. Pero ngayon, kung live lang at nandito naman sa Metro Manila, lika na, linisin na natin yung pangalan ko dahil hindi naman ako ganyan at hindi naman talaga ako gumagamit. Ganon kabilis yun, mga boss, di ba? Kaya yan nakalib, naglilinis muna ng katawan para pag negative. Oh, hindi, 6 na buwan alam ko bago mawala yun di ba, sir? Oh, tuloy. Senador sa insidente. Itinanggi rin nilang nag-resign na si Montenegro. Samantala para naman kay Senate Stress. Tingin ko na-stress mga kababayan. Minority Leader Tito Soto, nakakahiya ang ganitong mga pangyayari. Base kasi sa incident report ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, 2 beses na amoy ang pinaghihinala ang marijuana sa banyo ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Oh, kita mo, 2 beses pa. Ayun, sabi ni Raja, paano ko babasahin to, Sir Raja? O, Raja Barzing, 1 linggo lang. Diyan daw po sa sa Chongke. Medtech ako baka nga Kaya dapat agad-agarin na ho. Agad-agadin na sige, para masagot yan, drug test tayo. Baka naman kapag katapos nung 1 linggo at alam nilang wala na, sige, saka tayo magpa-drug test. Kailangan agarin na ho, mga boss chief mo, sir. Ngayon din. Di ba? Kung 1 linggo lang. Centralized aircon sa building ng Senado. Natural, kakalat ang amoy ng Chongke sa buong building. Sabi nga ho nila, kung walang naging sunog, walang magiging usok. Sabi ni Soto, bawal yan. At di dapat nangyayari lalo na sa loob ng Senado. Kaya sa gitna nito, iminungkahi ni Senator Soto na ibalik na ang random drug testing sa Senado. Dati na raw itong ginagawa noong siya ang Senate President. Random testing sa mga empleyado habang optional naman sa mga senador. Baka madaming hindi pumayag. Ano po? Baka madaming hindi pumayag, mga bossing, dito sa minumungkahi po ni Senator Soto. Kayo naman, napakasimple lang naman kasi dyan Di ba? Tingnan nyo ang Pangulo natin, mga kababayan. Ano ang ginawa dati ng mga kakamping? Sabi nila, kailangan magpasuri ang Pangulo. Kailangan magpa-drug test ang Pangulo. Hiniling ng mga kakamping. Ano po ginawa ng ating Pangulo? Agad-agad. Di ba? Bago pa lang mag-eleksyon, ginampanan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapadrug test. Kasama pa nga si Vic Rodriguez dyan, mga kababayan. At mismo si Vic Rodriguez pa ang nag-announce sa atin na ito, negatibo ang ating susunod na Pangulo. O negatibo si PBBM kasi hindi pa siya Pangulo nun Pagkatapos ng eleksyon, panibagong drug test na naman mga kababayan. Tumalima agad. Kaya lang etong nire-request na naman ng mga DDS, 2 beses na. Ano yan? Kala nyo, uto-uto, nakagaya ninyo ang Pangulo? Di ba? Kasi yung hair follicle test ng mga Duterte, mga kababayan, pang-uuto na lang yan Ilang beses na na nag-drug test ang Pangulo, tapos yun na naman. Pang-uuto na lang yan. Pero doon sa unang tawag at pangalawang tawag, yun, ginawa ng ating Pangulo, negatibo. Dapat ganun din sila. Kung wala kayong itatago o tinatago, gagawin nyo yan agad-agad. Wala nang kesehoda. Wala nang mga kung ano-ano pang tsetche-boretche. Unfair, optional sa mga senador. Napaka-unfair. Dapat isa na lang, no? Total naman, ikaw ay maglilingkod sa bayan, lahat tayo. 24 lang naman tayo 24 Di ba? Ang umangal, yari. Ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Soto at Attorney Jurado. Maganda yun sapagkat mapipilitan ka umiwas. Dahil pag nahuli ka, siguradong suspendido ka o baka tanggal ka sa Senate.
Oo nga. Di ba? Oy, Robin Padilla. Hello. Meron naman sagot po si Robin Padilla dyan, mga kababayan. Ginagawa naman lahat sa government office. Wala namang problema doon. Pag nasa government ka, pagkat na nagkaroon ng drug test, yun sa future cells, di ba? Hindi naman pwede umayaw. Ayan po ang sabi, no? O, ulitin ko ha, hindi daw po nag-resign. At nag-ano lang daw po, nag-leave lang po. Baka medyo na-stress po, mga kababayan.